Hey guys, ang mabilis na recommendation lang para sa mga naghanap ng mga bagong smartphone dyan na mayroong sobrang murang presyo na rin ngayon. Unay ko na dito sa mayroong pinakamurang na 8GB at 256GB na internal storage na mabibili natin ngayon. Itong sa Itel S23. Naka 5,000 na yung kanyang presyo ngayon na dating mayroong 5,500 na SRP at mababawasan pa yan pagka may voucher ka. Maganda ang phone na to at masyadong 60 ang specs para sa may 5,000 nga na presyo niya ngayon. Naka 9/3 siya na display. Naka 50 megapixel na main camera at naka Unisoc T606 na processor at naka Type-C pa na cable. Meron din siyang 4128 na version sa may 4,000 na din na presyo at 8128 naman para sa may 4,500 na presyo ngayon. Magandang po na to kung kailangan mo lang ng backup phone. Dahil mabilis naman siyang gamitin kahit pang Facebook at pang YouTube. Dahil kahit pa paano naman malakas ang Unisoc na processor ng Itel dito. Halos kasing lakas siya ng bagong Itel S23 Plus. Pangalawa, kung ayaw mo naman kay Itel, nandiyan din si Redmi 12C at ang Redmi Note 12. Unahin ko na nga dito kay Redmi 12C. Dating 5.5 yung kanyang SRP sa may 332GB na version, pero nga ngayon saka 3.5 na lang siya. Ganoon din sa may 464GB na version, na meron dating 6.5 na SRP, pero ngayon naka 4.5 na lang siya. Lahat ng version ng Redmi 12C is mga nakasale ngayon, depende na lang sa may budget nyo. Decent naman ang specs ng Redmi 12C para sa may ganyang presyo ngayon, dahil nga naka G85 naman siya. 50 megapixel na main camera, 6.71 inches na naka-IPS LCD display lang, hindi siya naka-high refresh rate. Pero ang best choice nga dito kay Redmi ngayon, isa tong Redmi Note 12. Dating 9,000 yung kanyang SRP sa may 4128 na version, pero ngayon naka 6,000 na lang siya. Hindi ka makakabili ng ganyang klase ng specs sa ibang smartphone brands na mayroong AMOLED display, 120Hz sa refresh rate, at meron 33 watts sa charger. At naka Snapdragon 685 pa na processor. At naka 50 megapixel na main camera pa na merong 8 megapixel na ultra wide. Para lang sa may presyo na 6,000 ngayon. At pagka sinuwerte ka pa guys, mababawasan pa siya ng 1.3 off at magiging 4.7 na lang. Pangatlo, kung medyo bitin ka sa mga specs ng mga una kong binanggit, bakit itong si Tecno Pova 5 na magustuhan mo. Kailan lang nilabas ang smartphone na to, pero naka-discounted na agad yung kanyang presyo. Dating 8.5 yung kanyang SRP sa may 8256 na version, pero nga ngayon naka 8.1 na lang siya. Magiging around 7,000 pa yan pag ginamitan mo ng voucher. I think sulit ang smartphone niya kung kailangan mo ng all-around smartphone sa may halagang 7,000 na budget. Dahil mataas yung kanyang charger nga na naka 4 to 5 watts. Maganda rin yung kanyang camera na naka 50 megapixel. Sa display naman is meron siyang 6.78 inches na meron 120Hz sa refresh rate at 1080p resolution. Maganda rin itong pang gaming kahit pa paano. Dahil nga naka G99 na siya. Hindi rin malakas magiging sa games. Mataas pa yung kanyang battery na naka 6,000. Pangapat, itong si Realme 10. Dating 13,000 yung kanyang SRP sa may 8128 na version. Pero ngayon makakabili ka na lang sa halagang 8,000. Pati yung 8256 na version na merong 15,000 na SRP dati. Pero ngayon naka 9,000 na lang. Tapos mababawasan pa yan pagka ginamitan mo ng voucher. Kaya sobrang panalo niyan guys. Maganda rin ang display niya dahil naka-AMOLED siya na meron 9/3 sa refresh rate. At naka-Corning Gorilla Glass 5 pa na protection dyan. Helio G99 yung kanyang processor din. Tamang-tama lang para sa may ganyang presyo niya ngayon. Naka 50 megapixel na main camera siya. At 16 megapixel na front selfie camera. 5,000 mAh siya battery. At meron siyang 33 watts sa charger. Maganda po na to kung pang daily use lang. At pang camera. At pang casual din na gaming. Dahil kung may pang gaming nyo guys ang Realme 10, medyo maliit yung kanyang display. Dahil naka 6.4 inches lang siya. At panglima, itong si Poco X5 5G, dating 15,000 yung kanyang SRP sa may 6128 na version. Pero ngayon makabibili mo na lang siya ng around 8,000, depende sa may voucher at sale. Sulit ang po niya sa may ganyang presyo ngayon, tingnan naka 5G ka na, at naka-AMOLED pa yung kanyang display. At naka 120Hz sa refresh rate din. Mas maganda sa games ang Snapdragon 695 5G, compare sa may Dimensity 6080 5G, na nakila Infinix Note 30 5G. Lalagay ko na lang yung link sa may description if ever man na interested kayo sa mga smartphone na yan. If ever man na iba na yung mga presyo nila ngayon, baka sa susunod ng sale na ulit sila guys magbaba ng presyo. Pero at least alam nyo na. Thanks for watching.